Si Bok ay naging tattoo artist na nagtatrabaho sa loob ng templo kung saan nagpa-practice ang kanyang ina. Umaasa pa rin siya na yakapin nito ang landas ng Budismo, ngunit naniniwala si Bok na ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa tinta at karayom, hindi sa mga kampana at pagbigkas ng mga dasal. Hindi pa siya handang talikuran ang mga makamundong pagnanasa, hindi pa. Tungkol naman kay Dogen, ang pinakamalaya at pinakaparang bata sa kanila, hindi naging mabait ang buhay. Nagkaroon siya ng mental breakdown. Bagaman iginiit ng mga doktor na gumagaling siya, nakita ni Truong at Bok ang katotohanan sa kanyang walang laman na titig. Ang trauma ay nag-iwan sa kanyang memorya na mahina at sa kanyang emosyon na hindi matatag. Gayunpaman, inaprubahan ng doktor ang kanyang paglabas, tiwala na ang gamot at pahinga ang magpapanatili sa kanyang kalagayan. Agad na pinlano ni Truong ang isang maliit na salu-salo para sa araw ng paglabas ni Dogen. Nang umagang iyon, pinatigil ng isang balita ang oras mismo. Si Junmin, nakilala na ngayon sa buong Indochina bilang isang maalamat na ifi, ay nagpahayag ng kanyang huling paglilibot sa Thailand. Isang huling pagtatanghal bago magretiro. Ang mga pamilyar na ritmo na iyon ay nagmulat ng mga alaala na natulog sa loob ng isang dekada. Tila hinila ng tadhana, muling nagkita sina Truong at Dogen sa kanilang dating lugar ng barbecue. Bago pa man sila makaupo, sabik na sinubukan ni Dogen na tawagan si Junmin, pero pinigilan siya ni Truong. Alas negatibo 12 ng hating gabi sa New Zealand. Habang kumakain sila, isang kalbong figura ang lumitaw sa pasukan. Si Bok iyon, o sa halip, si Monk Bok. Ginupitan ng kanyang ina ang kanyang buhok at pinilit siyang magsanay bilang monghe. Nagsasanay na siya ngayon sa paghingi ng limos at opisyal na ordenahan sa susunod na buwan. Ang pagkakita sa isang monghe na nakatayo sa loob ng isang restaurant na puno ng usok mula sa barbecue ay nagulat sa lahat ng nasa loob. Walang nakakaalam kung yuyuko ba o mag-aalok pa ng mas maraming pork belly sa kanya. Kinuha lang ni Bok ang kanyang mga chopstick. Hindi ko pa lubos na binibitawan ang mga makamundong pagnanasa, mahinahong sabi niya habang kumakain. At pagkatapos ay lumitaw ang isang dalaga, maliwanag ang mga mata at desidido, si Nalin, ang batang babaeng sumamba kay Truong mula pa noong high school. Palagi siyang binabaliwala bilang isang karakter sa likod ng eksena sa romansa ng iba, pero ni minsan hindi siya sumuko. Nandito lang siya ngayong gabi matapos magmakaawa sa ina ni Bok para malaman ang kinaroroonan nito. Noon, malapit siya sa nakababatang kapatid ni Truong. Isang araw, napilitan siyang mapilitan ng mga bully at nagkataong nakita ito ni Tae Truong. Hindi siya nagtaas ng kamao. Pinayuhan lang niya sila sa mahinahong boses at nagtakbuhan sila na parang mga takot na daga. Sa susunod na istorbohin kanila, malumanay niyang sinabi sa kanya, sabihin mo lang na girlfriend mo ako. Mula sa isang pangusap na iyon, pinili niya ang kanyang kinabukasan. Nagsimula siyang bumisita sa bahay niya araw-araw, gumagawa ng mga gawaing bahay, humihingi ng merienda at mas matagal na nananatili sa bawat pagbisita. Hindi nagtagal, mapagmahal na tinawag ni Nanay Truong si Truong na manugang ko. Sa huli, pinalayas ni Truong si Nanay, sinabihang mag-phone. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento.